na balita ngayon tanghali. Ika-122 anibersaryo ng Labor Day ginugunita ngayong araw. PBBM at VP Sara binigyang pagkilala ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipinong manggagawa. Komemorasyon ng Labor Day sinabayan ng mga kilos protesta. Libo-libong trabaho iniaalok sa kaliwat kanang job fair ngayong Labor Day. Ilang mga bansa mariing ginundina ang panibagong pangbubuli ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Panghuhuli sa mga unconsolidated na pampasaherong jeep isasagawa sa susunod na 2 linggo ayon sa LTFRB. At mobile showers nag-iikot sa Valenzuela City. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 1, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Ginugunita ngayong araw ang ika-122 anibersaryo ng araw ng paggawa o Labor Day. Kaalinsabay nito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang programa kung saan inianunsyo ng Presidente ang mga programa at proyektong pinaplano ng administrasyon para sa mga manggagawang Pilipino. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga proyektong sinabi ni PBBM na magiging kapaki-pakinabang para sa mga manggagawa? Yes, Ella, ipiniresenta nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa at proyekto na mapapakinabangan hindi lamang ng mga manggagawang Pilipino dito sa bansa, maging sa mga overseas Filipino worker. Sa Labor Day with the President dito sa Malacanang, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagtatayo ng Workers Rehabilitation Complex sa Tanay Rizal. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang rehabilitation complex na ito para sa mga manggagawa at maging sa mga sundalo. This 50-hectare property of the Employees Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. Ang kauna-unahang rehab center na ito ay tatayo sa Barangay Cuyambay sa Tanay Rizal para sa komprehensibong disability management at treatment at return to work programs. Ang pasilidad ay mayroong mga serbisyo tulad ng medical rehabilitation, physiotherapy, prosthetic at orthotic, neurorobotics at cybernetics, vocational rehabilitation, reskilling, upskilling at livelihood. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at DOLE na palakasin ang programa sa pagbibigay proteksyon sa mga overseas Filipino worker. So on this Labor Day, I task the DMW with these simple but crucial objectives. First, strengthen protection of OFWs by making sure that government will be there during their hour of need. Towards this end, let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Muli rin tiniyak ni PBBM sa mga Contract of Service o COS at Job Order Workers sa pamahalaan na tutulungan makapasa sa Civil Service Examination at makakuha ng permanenteng posisyon. Inanunsyo rin ng Pangulo ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng El Niño phenomenon, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda, partikular na sa Mindanao region. Nanawagan rin si PBBM sa Kongreso na ipasa ang mga batas na makatutulong sa mga kumpanya at manggagawa. Pinabubusisi rin ni Pangulong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang minimum wages ng mga manggagawa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, sa pagkakaalam ko kapag Labor Day ay nagbibigay ng regalo ang Pangulo. Ngayon ba ay may matatanggap ang mga manggagawa mula sa Pangulo? Batay dun sa mga talumpati ng Pangulo ngayong umaga na ito ay wala naman tayo narinig na anumang mga regalo na cash gift o yung mga
anumang reward dito sa mga government workers. Ang sumentro lamang yun, talumpati Ella, dun sa mga particular na mga programa at mga planong proyekto para sa mga manggagawa. At ang isa nga dyan, bagamat inaabangan din natin yung announcement about dun sa kung magkakaroon ng pagtataas ng sahod, ang isa lang dun sa mga sinabi niya kanina ay pinare-review niya itong minimum wage na mga manggagawa. Pero hindi pa natin tiyak kung ano yung magiging action ng DOLE ukol dito sa issue na ito, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Muling kinilala ni Vice President Sara Duterte ang sipag at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day. Sa kanyang inilabas na mensahe, sinabi nito na maituturing na bayani sa makabagong panahon ang bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliners, guro at lahat ng nagtatrabaho sa mga pampubliko at pribadong sektor dahil sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Umaasa rin ng pangalawang Pangulo na maipagpapatuloy ng mga ito ang pagtahak sa isang maunlad na kinabukasan. Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ang komemorasyon ng Labor Day ngayong araw. Panawagan ng mga ito, umento sa sahod, gayon din ang pagsusulong sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang update sa isinasagawaang kilos protesta ngayong Labor Day? Ella, dagdag sweldo, ito ang panawagan ng mga militanteng grupong nagmarcha sa Maynila ngayong araw ng paggawa. Ang Trade Union Congress of the Philippines nakikiusap sa Kongresong agarang ipasa ang 150 pesos legislated wage hike. Kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso ang 150 to 750 pesos na legislated wage hike bill. Sa Senado naman, aprobado na ang 100 peso increase sa arawang minimum wage ng mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon naman sa buklurang manggagawang Pilipino, dapat i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukalang dagdag sahod. Bukod dito, nanawagan din ang mga militanteng grupo sa pagsusulong ng kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa. Samantala, bukod sa labor unions at iba pang sectoral groups, kabilang din sa mga nagsagawa ng kilos protesta, ang mga jeepney driver, akila ng mga ito, ipahinto na yung Public Utility Vehicle Modernization Program. Kahapon, April 30, yung deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa jeepney consolidation. Pagkatapos naman ng 15 araw ay manghihingi na ito ng tulong sa Land Transportation Office at Philippine National Police para sa paghuli sa mga hindi pa consolidated public utility vehicles. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, kumusta naman ang sitwasyon ngayon dyan? Hindi ba nagkaroon ng kaguluhan ang pulis at ang mga nagrarally? Ella, kaninang bandang alas 11 ng umaga ay nasa mga 1,000 yung mga nakidalo sa kilos protesta at nagdulot ito ng bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko, lalo na sa may Espanya, gayon din sa Recto. No? Pero sa ngayon, dahil nga katirikan na ng araw, ay nag-disperse na itong mga grupo na ito at sa pangkalahatan naman ay naging mapayapa yung pagsagawa ng kilos protesta ng iba't ibang labor unions at mga sectoral groups. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-deploy na ng nasa halos 10,000 puwersa ng mga pulis ang National Capital Region Police Office o NCRPO para magpatupad ng seguridad lalo na sa mga lugar na pinagdarausan ng rally ngayong Labor Day. Kabilang sa naturang deployment ang mahigit sa 1,500 na Civil Disturbance Management Unit. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, kamusta yung monitoring ng NCRPO sa isinasagawang mga rally ngayon sa Metro Manila?
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Wala pa namang naitatalang untoward incident ng NCRPO sa rally ng mga labor groups hanggang sa mga oras na ito. Maliban na lamang, Aga, sa grian ng ilang pulis at ilang rallyista diyan sa may bahagi ng US Embassy at Calao, kung saan binomba na nga ng tubig ng tauhan ng Bureau of Fire Protection ang ilang rallyista. Aga, nagsimula ang rally sa iba't ibang lugar, bandang alas 5 at alas 6 ng umaga. Sa Plaza Saraha Sulaiman, nagtungo ang nasa 100 miyembrong ng grupong PTGWO na binubuo ng Toyota Boshuko Workers Union. Suportado daw ng grupo ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Nais din nila ang 150 across-the-board wage increase sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Sa bahagi naman ng CM Recto Corner, Quezon Boulevard, nagtungo ang nasa 100 ding miyembro ng Workers for People Liberation at Kilusan ng Pangbansang Demokrasya. Ang demand naman ng mga ito ay ang pagbibigay ng gobyerno ng sahod na nakabubuhay. Ayaw daw nila ng tsa-tsa, trabaho at hindi gera daw dapat, at fight for peace. Nagtungo naman sa Quirino Grandstand ang nasa tinatayang 500 miyembro ng grupong Manibela at ang hinaing nila ay ang hindi pag-phase out naman ng mga lumang jeep. Nagtungo din ang mga ito sa bahagi ng UST Espanya. Nasa 180 naman na members ng grupong Piston Nation, KMU, ACT Party List, Agham, Gabriela, Anak Pawis, Karapatan Migrante, Kadamay at Kabataan Party List ang nagtungo dyan sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio. Kabilang sa ipinaglalaban ng mga ito ay ang no to jeepney phase out, no to Marcos Chacha, prangkisa at dagdag sahod. Nagtungo din ang mga ito sa Espanya at Pinoval dyan sa Sampaloc, Manila. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Muling nagsagawa ng taunang job fair ang Department of Migrant Workers kalinsabay ng komemorasyon ng Labor Day ngayong araw. Ayon sa DMW, nasa 4,000 mga job vacancies ang pwedeng applyan ng mga kababayan nating naghahanap ng trabaho sa nasabing job fair. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-anong mga trabaho ba ang pwedeng applyan dyan sa job fair ng DMW? Ella, ayon nga sa update kanina, umakyat na sa mahigit 7,000 job opportunities ang handog ng Department of Migrant Workers ngayong araw para sa ating mga kababayang naghahanap ng trabaho. Dito sa Robinson's Galleria Ortigas Center, 22 lisensyadong recruitment agencies ang nakikilahok sa nasabing aktibidad. Itong Overseas Mega Job Fair ng DMW ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-122 araw ng paggawa ngayong Mayo 1. Ella, maaari ngang mag-apply sa mga hospital and clinic sa iba't ibang bansa bilang nurse, medtech o midwife ang ating mga kababayang naghahanap ng trabaho. Mayroon ding bukas na mga trabaho gaya ng teachers, production worker at mayroon ding available na trabaho sa construction and facility industry. Maaari pa ngang humabol ang ating mga kababayang interesado dahil hanggang alas 5 pa ng hapon ngayong araw ang job fair dito sa Ortigas. Siguraduhin dalhin lang ang passport at resume, maging ang certificate of employment para naman sa mga nakaraan may mga nakaraan ng pinasukan na trabaho. Ito nga, Ella, ang kauna-unahang job fair na gaganapin sa ilalim ng pamumuno ni DMW Secretary Hans Leo Cacda. Ella, bukod nga sa mga job opportunities ay maaari ding mag-avail ng iba't ibang government services ang ating mga kababayan dito. Dahil kasama natin dito ang SSS, Pag-ibig, TESDA, maging ang Department of Foreign Affairs na maaaring tumulong o mag-assist sa ating mga kababayan sa kanilang passport na pangunahin nga sa kailangan nila dito sa pag-a-apply. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Samantala, kasalukuyan ding nagsasagawa ngayon ng Mega Job Fair ang Quezon City Local Government. Ayon sa QCLGU, tinatayang nasa 9,000 mga local at overseas na trabaho ang iaalok sa naturang job fair. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Harry Ilagan live.
Hari, ilang mga kumpanya ba ang sumama dyan sa Mega Job Fair sa QC-LGU at meron na bang na-hire dyan sa mga aplikante? Maganda tanghali sa Aga. Nasa 100 na companies nga ang nakilahok dito sa Mega Job Fair na sinagawa ng Quezon City LGU. At sa ngayon aga wala pa tayong impormasyon kung meron na bang na-hire ng mga aplikante dahil sa mga oras na ito ay ongoing pa din ang application nila. Nasa mahigit 9,000 local at overseas employment opportunities naman ang naghihintay sa ating mga kababayan sa isinasagawang Mega Job Fair ng Quezon City Government sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong May 1, 2024. Naghahanap ang mga kasaling kumpanya ng para sa hotel and restaurant tulad ng delivery rider, food and beverage, waiter, housekeeping, kitchen crew, team supervisor at restaurant manager. Nangangailangan din sila ng service crew, admin officer at private security guard. Para naman sa sales department, naghahanap sila ng appliance product specialist, cashier, sales representative, warehouse inventory staff, at marketing professionals. Para sa trabaho overseas, nangangailangan din sila dito ng skilled workers tulad ng truck driver, electrician, welder, handyman at crane operator. Naghahanap din sila ng administrative support tulad ng HR coordinator at accounting finance staff. Naghahanap din sila ng renewable energy engineer, site engineer, sales engineer, laboratory technician at chemical technician. Aga pinungunahan ito ng Quezon City Public Employment Service Office o PESO sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Meron din ditong one-stop shop sa pagpaprocess ng mga requirements tulad ng Q-Citizens ID, PhilSys ID, Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig membership. Libre ding ibibigay ang pagpiprint ng ID, pictures at resume ng Quezon City LGU. Bukod dito, wala ding bayad ang mga clearance mula sa National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP para sa mga first-time job seeker. Nag-aalok din ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA ng libreng pagsasanay at seminar para sa mga aplikante. Ngayong araw, meron din ongoing na sabayang na job fair sa SM City North, EDSA, Fairview, Novaliches at Santa Mesa. Samantala aga, bilang bahagi pa rin ng Job Expo, magsasagawa din ng month-long job fair sa mga universities para sa mga bagong graduate na estudyante sa pagdiriwang pa din ng 85th anniversary ng lungsod. Sa May 4, gaganapin sa Walter EDSA at sa May 5 naman sa Maginhawa Summer Festival at sa Our Lady Fatima University at sa UP Diliman sa May 10 at sa May 31 sa STI College sa Fairview. Aga lang simula kaninang alas 8 ang hiring ng mga aplikante at magtatapos naman ito mamayang alas 5 ng hapon. Sa mga kababayan natin na gustong humabol, go, go, go! Bukas na bukas pa ang application dito sa Quezon City. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Aga! Alright, maraming salamat, Hari Ilagan. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa kumakalat na link na makakatanggap umano ng Labor Day gift. Ayon sa kagawaran, walang katotohanan ang kumakalat na link sa isang messaging app na makatatanggap ng 70,000 pesos sa pamamagitan ng pagsagot ng isang survey questionnaire. Muli namang nagpaalala ang DSWD na huwag basta maniwala sa mga post o link na hindi galing sa official accounts ng DSWD. Inihayag ng State Weather Bureau Pag-asa na posibleng makapagtala ng extreme danger level na init ng temperatura ang marami pang lugar sa bansa sa darating na mga araw. Ayon sa ahensya, inaasahan na bababa ang heat index kasabay ng paghina ng El Nino phenomenon sa darating na June or July. Batay sa datos ng Department of Health, umabot na sa 67 heat-related illnesses na nasa edad 12 hanggang 21 ang naitala sa bansa mula January hanggang April 29.
Hinimok naman ng DOH ang mga paaralan na huwag nang magsagawa ng outdoor activities para maiwasan ang panghihina ng katawan ng mga mag-aaral dahil sa matinding init. Ibinungkahi ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatapos ng school year 2024 to 2025 sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Ito ay upang maibalik sa April to May ang bakasyon sa eskwelahan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, nagsumite na ang kagawaran ng liham sa Office of the President patungkol sa end of school year. The department has already submitted a letter to the Office of the President presenting other options, including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 in March 2025. Nakiusap naman si Bringas sa komite na bigyan ng panahon ang Pangulo na mapag-aralan ang isinumiteng sulat ng kagawaran. Sa oras na italaga ang pagtatapos ng school year 2024 to 2025 sa March 2025, magiging 165 days na lamang ang school calendar. Nagkaroon ng pinsala ang barko ng Philippine Coast Guard matapos bombahin ng tubig o ginamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc kahapon. Samantala, ilang research vessel din ng China ang namataan ng mga otoridad sa West Philippine Sea at Catanduanes. Narito ang report ni Dante Amento. Binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang dalawang barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc habang nagsasagawa ng maritime patrol. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Terriela, unang binomba ng tubig ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Direktang tinamaan ang starboard astern nito. At nang nasa 1,000 yards na ang barko ng PCG sa Bajo de Masinloc, ito naman ang binomba ng water cannon sa magkabilaan na nagresulta sa pagkaroon ng pinsala sa railing at canopy nito. Ipinagpatuloy naman ng PCG ang maritime patrol sa kabila ng insidente. Samantala, inihayag naman ng Philippine Navy na may namataan silang 3 Chinese research vessel sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, naisipakita ng China na hindi sila nasisindak sa nagpapatuloy na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito. It coincided with BK. It is their way of showing that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sinabay nila sa paggawaan natin ng BK. Pero wala naman daw aktibidad ang barko ng China sa lugar at inaasahang aalis din pagkatapos ng balikatan exercises. Bukod dito, namataan naman ang isa pang research vessel ng China, ang Xinku, sa silangang bahagi ng Catanduanes. Nakita rin umano na nagbaba ito ng hindi pa matukoy na equipment sa lugar. This is the erratic track I mentioned, although there's a pattern to it being erratic. So this is indicative of conducting some studies, probably some research, some surveys. Paniwala naman ng Philippine Navy maaaring gumagawa ito ng research dahil sa erratic o pabago-bagong galaw nito. It was seen by the aircraft, but it's still unidentified right now. Nandun sa barko. Nasa barko lang. Binabain na nga. Most likely. Inaasahan ng Philippine Navy na maghahain ng protesta ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs laban sa China hinggil sa mga insidenteng ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga bansa bunsod ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa may Bajo de Masinloc at Scarborough Shoal. Sa isang mensahe, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, na masyadong delikado ang ginawang pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas na naglalagay sa panganib ng buhay ng mga crew ng PCG at BFAR.
maging ang ambassador ng European Union. Sinabing labag sa international law ang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Anya, ang anumang agresibong aksyon sa karagatan ay banta sa kaligtasan at paglabag sa freedom of navigation. Nanawagan naman ang Embahada ng New Zealand na resolbahin sa mapayapang paraan ang sigalot sa teritoryo alinsunod sa nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Mariin namang kinondena ng British Ambassador ang agresibong aksyon ng China at iginiit ang pagtalima sa 2016 Arbitral Award kung saan sinasabing Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Samantala, muli naman binigyan diin ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Naniniwala ang tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na hindi armed attack ang panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Maybaho de Masinloc. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, bakit hindi raw maituturing na armed attack itong panibagong pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas? Magandang tanghali aga. Sa isang press briefing ngayong umaga, sinabi ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na wala naman daw pinag-iba sa mga nakaraang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard ang nangyari kahapon sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Gumamit pa rin ayan ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas ang China. Yun nga lang, mas malakas daw yung pressure aga o buga ng tubig yung ginamit ng Chinese Coast Guard. Sa katunayan, dahil sa lakas ng pressure, nasira yung bakal na railing at canopy ng PCG vessel. Nasira din niya ang communication antenna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Dahil sa insidente, dagdag pa ni Commodore Tariela, fatal o maaring ikamatay ng isang tao kapag tinamaan sa lakas ng pressure ng tubig. Nasa 10 direct hit yung ginawa ng ginawang water cannon ng Chinese Coast Guard, partikular doon sa barko ng BFAR. Sa kabila ng insidente, ayon sa opisyal, hindi magiging dahilan ang Pilipinas para lalong lumala ang tensyon laban sa China. Mananatilian niyang professional ang gagamiting paraan ng bansa sa pagtrato sa China kasunod ng insidente. Hindi rin magpapatinag ang mga tropa ng gobyerno at magpapatuloy sa rotational resupply o humanitarian activity sa West Philippine Sea. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pag-aaralan ng isang mambabatas kung pwedeng ituring na isang uri ng terorismo ang deep fakes. Ito ay matapos na lumabas ang isang pineke at manipuladong audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China. Nabahala rin ang mga kongresista sa paglabas ng pineke at manipuladong audio recording ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uudyok ng military action laban sa China. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, pagsabotahe ito sa presidente at nagpapakita rin ng desperasyon ng oposisyon. Kaya naman pag-aaralan nito kung pwedeng ituring na isang uri ng terorismo ang deepfakes. If there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, well then we will refer to our leader here in Congress. Sang-ayon naman dito ang kapwa kongresista na si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. Anya, paglapastangan ito sa karapatan ng mga Pilipino sa tamang impormasyon. Yung ganitong klaseng mga tao, not only sabotaging the president, but it disrespects each and every individual Filipino. Wala silang pakialam sa inyo. Ang gusto lang nila is masabi kung ano yung naratiba nila na mali. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng nasabing deepfake. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pa huhulihin ang mga tradisyonal na jeep na papasada ngayong araw na hindi umabot sa deadline ng franchise consolidation. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa susunod na 2 linggo pa magkakaroon ng aktwal na panghuhuli sa kanila. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Kahit natapos na kahapon April 30 ang deadline ng franchise consolidation ng mga public utility vehicles, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, wala pang mangyayaring hulihan ngayong araw sa mga hindi nagpa-consolidate na tradisyonal na jeep. Ayon sa LTFRB, mag-i-issue muna sila ng show cause order sa mga operator ng mga jeepney na hindi kasama sa kooperatiba ang kanilang mga prangkisa. Ayon sa ahensya, paglipas ng 2 linggo, dito na magsisimula ang LTFRB na manghuli kung saan mai-impound na ang mga unconsolidated jeepney dahil ituturing na silang mga colorum vehicles. Magkakahulihan ba as of May 1? Not yet. But on the second week, are we going to? Yes. Because by then may resolution na natanggap na nila sa email nila. And by then, I will be asking the LTO together with the PNP to join us in enforcing the provisions of the law and in apprehending those who are now classified as colorum. Dagdag pa ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, hindi na rin makakahabol sa consolidation ang mga mahuhuli dahil strikto na ang deadline ay hanggang kahapon lamang. Ayon sa datos ng LTFRB, nasa 79% na ang nagpa-consolidate sa buong bansa, ngunit inaasahan nilang aabot pa ito sa 82% kapag nasama na sa bilang ang mga humabol na pumasok sa kooperatiba. Sa bilang na ito, mayroong nasa higit 10,000 mga PUV at PUJ ang hindi na makakapamasada kapag nagkahulihan na. Kumpiyansa naman ang LTFRB na hindi magkakaroon ng transport crisis dahil batay umano sa isang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noon pang 2016, mayroong oversupply ng mga jeep sa NCR at meron din namang ibang masasakyan. You have other modalities here. May bus ka, may train ka, may taxi ka, di ba? May tricycle ka. There are other modes of transportation that can cover these public utility jeeps that would now leave the streets. Samantala, ayon naman sa ilang mga driver ng jeep sa mga rutang halos walang nag-consolidate noong deadline ng December 2023, napilitan na lang ang kanilang mga operator na pumasok sa kooperatiba dahil sa takot na mawalan ng hanap buhay. Namamahalan umano ang mga operator sa halaga ng modern jeep na ipapalit at sa sistema na hindi na nakapangalan sa kanila ang kanilang mga prangkisa. Pero ilang linggoan nila bago ang deadline ay nagpasya na rin silang sumama sa kooperatiba. Napilitan na rin kasi nga yung sinasabi nila na pag hindi ka nag-consolidate, colorum ka na. Kaya sa ayon man namin sa napilitan talaga. Kasi kung hindi kami nag-consolidate, hindi kami makabiyahe, wala na, tengga na to. Natakot sila sa yun nga, pag hindi naka-consolidate, hindi na makakabiyahe. Mapipis out na yung mga jeep. Kaya, yun, pinasok na sa consolidation ngayong April. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga driver ng jeep na maaari silang mag-avail ng livelihood assistance kung hindi sila magko-consolidate ng kanilang unit. Ayon kay DOLE Workers Welfare and Protection Cluster Undersecretary Benjo Benavides, nagbibigay ng kapital ang kagawaran sa mga driver at konduktor na apektado ng modernisasyon sa ilalim ng livelihood program. Maaari silang makakuha ng hindi lalagpas sa 30,000 pesos kada benepisyaryo. Nag-umpisa ang livelihood program noong 2018, 1 taon matapos na ilunsad ang PUV Modernization Program o PUV. Bukod sa
iba't ibang venue sa Metro Manila, nagsasagawa rin ng job fair ang Department of Labor and Employment sa ilang mga probinsya gaya ng Bicol Region, kaalinsabay ng Labor Day. Samantala, binuksan din ngayon ang kadiwa ng Pangulo sa buong Kabikulan. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang latest sa isinasagawang job fair dyan sa Bicol? Lugar na nagbukas ng job fair ngayong araw sa Ayala Mall sa Legazpi City sa Albaya, SM Daet sa Camarines Norte, Robinson's Place, Naga City sa Camarines Sur, Dirac Town Center sa Catanduanes, Provincial Capital Gymnasium sa Sorsogon at dito sa Masbate Social Center dito sa Masbate City. Libot mo trabaho, handa na tumanggap ng mga individual na naghahanap ng trabaho o employer ngayong araw sa Labor Day. 10 kumpanya may mga bakanting posisyon na nangangailangan ng mga trabahador dito sa job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE dito sa Social Center sa Masbate City. Nandiyan ang Elmar Food Corporation na nangangailangan ng service crew, maintenance at guest experience leader. Bank Teller Credit Associate, Marketing Associate at Branch Operations naman sa Kamalig Bank. Naghahanap din ng Ship Captain OIC na lisensyado, Second Engineer MDM2, Chief Engineer OIC, Oiler at Able-Bodied Seaman naman sa Cab Sea Transport Services Incorporated. Mahigit 4 na pong bakanting trabaho naman na ma-apply ng ating mga kabayan sa LCC Supermarket. Pwede naman mag-apply ng online sa bawat trabaho na nagbukas ngayong araw. Nagbukas ang DOLE Job Fair kaninang alas 8 ng umaga, tatagal hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Sabi nito, nagbukas din ang kadiwa ng Pangulo na handog ng mga manggagawa sa Capitol Ground dito sa Masbate. Makakabili ng mas murang halaga ang mga pananim na ani at mga produkto ng ating mga kabayang Masbateño, gaya ng aning bigas, gulay, prutas at ibang mga produktong likha ng mga kabayan natin dito sa Masbate. Mahigit 1,000 trabaho nga itong alok ng mga kumpanya dito sa Department of Labor and Employment o DOLE Job Fair ngayong araw dito sa Masbate City. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Pansamantalang binuksan sa mga motorista simula ngayong araw ang Cannon Road na isa sa mga major road na dinaraanan ng mga umaakyat sa Baguio City. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, hanggang kailan lang bukas sa mga motorista ang Cannon Road? Ella, magandang tanghali. Under further notice kung hanggang kailan na bukas ang Cannon Road dito sa Baguio City. Pansamantalang binuksan ang Cannon Road ngayong araw dahil sa request ng Metro Baguio Local Government Unit o mas kilala sa Blaze Area o Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Bukas na ngayon ang Cannon Road simula kaninang umaga, May 1, 2024 ng Miyerkules. Bagamat ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang construction sa lugar dahil sa kasalukuyang ginagawang rock shed column sa lugar kung saan nagkakaroon ng malaking landslide sa nasabing kalsada. Ayon kay Project Engineer Alvin Dulnuan, binuksan ang Cannon Road bandang alas 8 ng umaga. Yung scheme po namin is one lane passable po. Both ways po yung traffic pero maglalagay po tayo ng interval po para doon sa pababa ng bagyo. Kasi po residency po doon sa site, may mga equipment and workers din po na nagtatrabaho. Ilan sa mga alituntunin sa pagbubukas ng Cannon Road ngayong araw, una ay ang tanging mga magaan na sasakyan o light vehicle lamang ang papayagang makadaan sa nasabing seksyon ng kalsada. Isang alternate one-way traffic scheme para sa mga motoristang paakyat, paagyo at pababa mula sa Baguio sa kahabaan ng lugar ng proyekto dahil sa patuloy na pagtatayo ng columns of the rock shed structure. Nagtalaga din ang Department of Public Works and Highways Cordillera ng mga flagmen at magbibigay ng mga traffic signage sa lahat ng oras sa haba ng lugar ng proyekto upang mapadali ang trapiko at para sa gabay ng publiko. Ang abiso ng DPWH Cordillera para sa mabigat na sasakyan na dumadaan sa Marcos Highway o as in Nangalisan San Pascual Road.
Samantala, Ella, ikinatuwa naman ng mga maliliit na negosyante sa Quezon Road sa pagbukas ng kalsada dahil buhay muli ang kanilang negosyo. Mula dito sa Baguio City, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Nagkaroon ng grass fire sa 2 burol sa Pamoson Chocolate Hills sa Carmen, Bohol kagabi. Base sa impormasyon mula Bureau of Fire Protection Region 7, bandang alas 7 nang magsimula ang apoy. Naapula naman ito ng mga tauhan ng Carmen Fire Station matapos ang 3 oras. Ang sobrang init ng sikat ng araw ang tinitingnang posibleng dahilan ng sunog. Plano ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na magsagawa ng malawakan dredging sa probinsya upang masolusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha doon. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan ba sisimula ng malawakan dredging project dyan sa Bulacan at gaano naman katagal bago yan matapos? Ella, magandang tanghali. Target itong simulan ngayong buwan ng Mayo at inaasahang magtatapos sa loob ng 3 taon sa ilang mga bayan na apektadong palagi ng pagbaha sa probinsya. Matagal ng problema ang baha sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo at nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa probinsya. Batay sa naging pag-aaral ng ilang mga scientist expert, isa sa pangunahing dahilan kaya hindi maalis-alis ang baha ay dahil sa mga putik, basura at burak na nakaimbak sa mga ilog. Para makontrol at maiwasan na rin ang problema sa baha sa mga ilog, magmula ngayong buwan nga ng Mayo, lahat ng mga main river mula Angat papuntang Malolos, Paumbong at Tagunoy, Bulacan ay isa sa ilalim sa dredging. Kasunod naman nito ay ang paghuhukay sa iba pang local rivers sa probinsya. Huhukayin mo lang unti-unti, parang band-aid solution lang ito. Kaya ang ginawa natin scientific, pinag-aralan natin mabuti, alamin natin kung ano yung magiging epekto nito sa ating environment, ganoon din ang epekto nito sa mamamayan, para kung saan pag nag-umpisa tayo ay hindi naman hindi na makasagabal sa bawat mamamayan na naandun sa paligid ng ating mga ilog. Base naman sa pag-aaral ng ilang siyentipiko sa Bulacan, kapag nahukay na nga ang mga ilog, ang mga basura, maalis na rin ang mga basura, putik at iba pa, mawawalan na rin ng sagabal sa daloy ng tubig sa kailugan. Yung ating ginawang pag-aaral na scientifico, makakabawas talaga sa baha. Makikita mo, pagka nagkaroon ho ng desilting, mababawasan ng 55%, 71% at 91% yung pagbabaha ng Bulacan. Para naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, inaasahan nila na magbibigay ito ng kaginhawahan sa hinaharap para maibsan ang problema nila tuwing lubog sa baha ang probinsya. Wala naman anyang ilalabas na gastos ang provincial government sa proyekto dahil sagot ng TCSC ang full operation ng dredging vessel sa lahat lang ng makukuha nilang putik at basura at maging itong mga buhangin ay sa kanila mapupunta at gagawin nila itong panambak o pwede rin nilang ibenta. Talagang kasagutan to, itong dredging talaga. Kasi nakita naman natin, pinakita ng TCSC kung ano yung mga dapat gawin at yun yung hinihintay natin dapat gawin. At yun din ang nakikita ko na dapat gawin. Kaya hindi po tayo nag-atubili na ito ay apuluban natin. Mahigit 28 million cubic meters ang ide-dredge talaga. No cost ng paggastos ng government at ito po ay gastos nila. Ella, pagkatapos ka itong dredging na gagawin sa malawakan dito sa Bulacan, ay isusunod naman dito sa probinsya itong mega dike project na itatayo. At ito nga ay para na rin na pangharang at upang wag nang magkaroon ng matitinding mga pagbaha sa mga bahay at mga bayan dito sa lalawigan. At yan mo tinitis live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nawawala ang ilang milyong bala, libong granada at missiles ng Colombia's military batay sa presidente ng bansa. Ayon kay Colombian President Gustavo Petro, nadiskubre ito nang magsagawa ng inspeksyon sa military bases.
Sinisisi naman ito ang pagkawala ng mga kagamitang pangmilitar sa internal corruption. Ipinagbili umano ng ilang military personnel ang weapons sa arms traders. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng investigasyon kaugnay nito ayon sa Colombian Defense Minister. Pinatawan ng multang nagkakahalaga ng $9,000 o 520,000 pesos si dating US President Donald Trump dahil sa contempt o hindi pagsunod sa korte. Nagbabala rin ang judge na may hawak sa criminal hush money trial nito na ikukonsidera nitong ipakulong si Trump kung magpapatuloy ito sa paglabag sa isang gag order ng korte. Nagpatupad ng gag order si Justice Juan Merchan laban sa wealthy businessman na naging politiko upang mapigilan itong tuligsain ang mga testigo at iba pang may kaugnayan sa kaso. Sa gitna ng tumataas na heat index sa bansa, pag-inom ng tubig at paliligo ang panlaban sa sobrang init. Pero paano na lang kung save water ang motto sa ilang lugar dahil sa kakulangan ng water supply? Sa Valenzuela City, 2 mobile showers ang nag-iikot sa mga barangay na apektado ng water supply interruptions para bigyang ginhawa ang mga residenteng tumatagaktak ang pawis at makaiwas sa mga heat-related illnesses. Patok naman ang libreng shower na ito, mapabata man o matanda. Ang mga mobile shower at toilet truck ay may 8 shower cubicle, 8 toilet cubicle at 6 na stainless steel hand washing sink. Plano ring gamitin ang mga ito sa evacuation center sakaling magkaroon ng sakuna gaya ng baha at sunog. Ganda naman nung naisip nilang ganyan ano. Tiyempo dahil sobrang init naman talaga. Kaya lang nga, ang tanong nga dito, di ba, sabi, Aga, save water. Eh, paano naman yung tubig yung, siyempre marami sila mapapaliguan dyan, di ba? Paano tayo makakasave ng water doon? Itong program na ito, naniniwala tayo, no? At hinahangaan natin yung LGU dahil dito natin makikita yung damdamin talaga nila, no? Na pagiging maunawain doon sa nasasakupan nila. Pero, siyempre, may sistema dito na gagawin. Para sukat nila siguro. Oo, dahil hindi naman pwede na talagang want to sawa ka na on the May bab. oras? Hindi, I mean, siyempre, kung hindi lalagyan ng time limit ito, baka meron doon doon na magpahinga, di ba? Kaya makukonsume doon yung tubig. Sa sobrang init, kasi paglabas mo pa lang sa shower, di ba, papawisan ka na kagad mainit ulit. Eh baka pag nagdalawang isip ka baka bumalik ka uli. Kaya malamang siyempre, may sistema to from LGU yan Planado yan. Maaring mayroong nagmo-monitor, nag-organize kung ilang minutes lang, labas naman kayo. Shower. Kaya, hindi naman pwedeng ditabo na lang, mas, di ba, makakasave Pwede din naman. Pwede rin naman yan. Pero shower kasi siyempre, mas masarap maligo pag shower di ba? Nandun Pero ka na lang. pag nasa shower ka, huwag ka nang kumanta kasi tatagal. Pero bukod dito sa shower, na talagang saludo tayo dito sa proyekto na ito, sana madagdagan din yung supply nung tubig doon sa mga residente. Dahil hindi naman lahat makaka-avail nitong program na ito Hindi naman lahat na maaari makapunta doon sa mobile shower booth na yun or truck na yun, di ba? Pag-supply na lang. Kasi napakaraming residente, hindi lahat makakapunta doon. So, ang pinakamagat siguro, kung yung i-consume na water din doon sa water sa mobile shower, idagdag na din doon sa isusupply na tubig sa bahay-bahay para yung matatanda, maka-avail din sila. Di pwede silang maligo na lang doon sa bahay nila, di ba? Akala ko kanina sasabihin mo, dapat siguro dagdagan nila na, total nandun rin naman, dagdagan na nila may shampoo, may sabon. Package na, di ba? Kaya bukod dito sa mobile shower na napakagandang proyekto, syempre, we hope na madagdagan din yung supply ng tubig sa mga bahay-bahay. Kasi di ba yung Maynilad, yung ibang mga water concessionaire, kapag may mga water interruption, nag-iikot yung nila yung water truck. Parang sa amin, diba? nawalan kami ng tubig. Problema ko yung kung paano ako papasok dito. So, nahalata mo ba na hindi ako naligo? Sa mga nawawala ng tubig, mahalaga na mag-stock po tayo. Meron tayong extrang container. Meron may extrang container, di ba? Oo. Tsaka lalagyanan talaga kasi may mga unexpected na water interruption talaga. Ako, biro lang po yun ha. Naligo po ako.
Alam naman namin yun. Okay, tuloy-tuloy po tayo at sa ating pong The Word at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 25 na nagsasabi, "At siya'y magiging katwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos. Ayan ang iniutos niya sa atin." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.